sa Maragondon. Yan, wow, 3 wheels. Check natin. Open. Yan. Pagka tinrotel, yan. Siya pigil. Tapos, first step na gagawin nyo mga ka-e-bike, check muna natin kung naandar ba talaga yung throttle na maayos at yung controller. Iangat lang natin yung kabilang gulong mga ka-e-bike. Ayan. Naandar naman po siya mga ka-e-bike. Kabilaan po yan. Okay naman siya eh. At dito na nga po mga ka-e-bike, check din po natin yung kabilaan para ma-sure po talaga natin kung nag-stack up po ba rin dito sa kabila. Kung nakikita nyo ay okay naman siya mga ka-e-bike, naandar at nagana naman. Kaya panoorin ang next step natin dyan mga ka-e-bike. Yung sa likod, check natin dito sa harap. Dito yung problema. Ayan. Ayaw siya umusad. Ano? Hindi siya man magtakbo. Natapos na po natin na-check yung sa likod. Okay naman siya mga ka-e-bike. Walang ibang sira nito. Itong harap front brake hub or brake shoe ay nag-stack up. Kaya ito, bubuksan na po natin para malaman po natin mga ka-e-bike. Ito na nga, kinalawang na po at lalagyan po natin ng lubricant oil or DW40. Konting punas at kuskus. Siyempre, linisan natin ng maigi yan para hindi na mag-stack up mga ka-e-bike. Higpitan din natin yung pinaka-spring ng preno or brake shoe mga ka-e-bike. Para maganda yung play ng brake shoe ay lagyan din po natin ng grasa. Kung ganito nga po ang issue ng e-bike nyo ay huwag po kayong agad-agad magsuspecha, battery, controller, or motor ang sira mga ka-e-bike. Hanapin nyo muna kung totoong sira mga ka-e-bike. Ito kayang-kaya nitong gawin, mag-DIY. At okay na siya mga ka-e-bike, nausad na, ibaba na po natin yung pinaka-jack para ma-test drive na rin natin kung naandar na. Ayan, paatras mga ka-e-bike at paabante, goods na goods. Another satisfied customer na naman tayo today mga ka-e-bike. Maraming salamat ma'am and sir, God bless and peace out.